kayang iwan si Mama Rica. Ano rin pakiramdam ko, responsibilidad ko siya. Pero paano sina Jacob at Crisel? Hindi ba natin sila hahanapin? Alam mo sa sarili mo na kailangan mong bumalik doon para ayusin yung lahat. Gusto lang ni Crisan na maging maayos yung pamilya niyo. Si Crisan na naman. Sorry ho kung nagtago kami. Iurong ginawa yung kaso. Huwag niyo ipakulong yung nanay ko. Hindi kanila pwede kasuhan ng kidnapping or abduction kahit na lumabas sa DNA na mag-ina nga yung dalawa. Dahil nasa gustong bulan na si Cheska. Hindi ibig sabihin, pwede na hong makauwi si Geraldine. I'm sorry, Alan. May warrant na kay Geraldine. Criminal case and simulation of birth. Kasuhin ko ang bail niya first thing in the morning. Basta boss, umaga, Crisel. Sumakay na agad tayo sa unang bus na dadaan. Crisel, pangako. Gagawin ko ang lahat para hindi kanya makuha. Ibalik niyo sa akin si Cheska. Then I'll be willing to consider na iatras ang kaso ng mami mo. Paparigarin ko kasi kayang gawin yun sa kapatid ko. Well, then you have to choose. Huwag ako ang lalahanin niyo kung hindi si Crisel. Wala akong pakialam kung anong gusto gawin sa akin ni Maricar. Tatanggapin ko lahat yon. Pero hindi natin i-give up si Crisel. Hindi natin gagawin yun. Ay, Madam Friend! Naku, nandiyan ka na. Kumusta ka naman? Okay ka lang ba? Relax, I'm okay ha. It's nothing serious. Andito na ako. Anyway, ang dapat nating pinagtutuunan ng pansin ngayon, si Cheska. Tsaka yan si Geraldine. Tawagan niyo nga yung humahawak ng kaso. Sabihin mo harangin yung pagbe-bail niya. Yes, yes. Okay dyan, Madam. Ha? Pero anong gagawin natin kay Cheska? Tumakas na naman, di ba? Alam mo yung anak mo yan, napakapasaway na niyan. Walang kaamor-amor sa'yo. Because that Crisel is not me. Please, maniwala ka sa sinasabi ni Crisel. Tawagan mo nga ulit si Librada. Librada again, Madam Friend? Why? Yes, may gusto kong i-confirm sa kanya. Dali na. Diyos ko si ako. Oo, tawagan ko. Ay, ito na ho yung gamit ni nanay. Salamat ha. Makakalabas na ho ba siya? Hindi pa siya makakalabas ngayon. Nagulat nga kami eh. Biglang nawala yung judge. Nag-emergency leave. Kaya hindi pa makakapagpiyahan sa mami mo. Yun ang hirap dito eh. Pag wala kang kakilala, pag wala kang connection, ang hirap pumanap ng hustisya. Alam ko maliit lang yung kaso ng mami mo. Marami akong pera, marami akong koneksyon. Kaya-kaya ko kayong kulungin. At hindi ko kayo titigilan. Gigipitin ko kayo. And if you want peace, you give me what I want. Ay, paano po kung totoo po yung sinasabi ni Mama Ricar? Paano kung ginigipit na ho talaga niya tayo? Baka naman ho may ibang paraan to. Baka pwede ho natin siyang kausapin. Baka ho pwedeng ipahiram na lang natin sa kanya si Cheska. Napagdesisyonan niya yan ng mami mo. At kahit ako, medyo alangan din ako dyan. Parang ayoko naman yatang pamigay yung anak ko. Yung kakambal mo. Pero paano po kung makagawa po ng paraan si Mama Ricar para hindi na ho talaga makalaya si nanay? Crisel, sa wakas nakita ka rin namin. Ano ka ba naman? Nakita mo na nga yung sitwasyon. Dumating yung mga pulis nila, nagkakagulo na. Nag-aalala tayo dun sa kaso ng mami mo. Pagkatapos, sinabayan mo pa ng paglalayas mo. Ano ka ba naman, Crisel? Masyado naman yatang sarili mo na lang iniisip mo. Alam ko lang ho pala na ganito yung datatnan ko. Sana din na lang ako umuwi. Nakakarig din eh. Ano sabi mo, Crisel? Crisel, anak. Ayusin mo yung pagsagot mo, ha? Sana mo lang pala abutin ko dito eh. Hala nga kayo. Huwag mong babastusin si tatay ng ganyan! Huwag mo ko tiniktahan, Crisel! Wala kang karapatan na bastusin si tatay! Nakapalikat eh! Pagka nandito si Diego, masyado kang nagbabagaling! Tama na yan. Crisel! 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 Tama na. Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang patulan. Lalaki lang yung gulo. Intindihin na lang natin yung kapatid mo. Hindi naman kasi madali yung pinagdadaanan niya. Ikaw na ang umunawa. Diego, maraming salamat sinamahan mo yung anak ko. Maraming salamat at hindi mo siya iniwan. Sige, punta na ako sa mami mo. Ang sabi mo nung huli tayong nagkita, buhay pa yung anak ko.
Hindi yun ang sinabi ko, Maricar. The first two cards signifies death. Kaya tama ka, Maricar, patay na nga ang anak mo. Sandali. Ang sinabi ko, patay na ang anak mo dahil yan ang nabasa ko sa mga baraha. Di ba Gladys nandun ka? Ang sabi mo, librada, well, yung sumapi sa'yo, wala pa yung kaluluwa ni Cheska sa mundo ng mga kaluluwa, kaya buhay pa yung anak ko. Ikaw kasi Black Lady eh. Ito mo, mami ko. Maricar, hindi ko yan alam dahil hindi ko naman alam ang sinasabi ng sumapi sa akin. Hindi ko rin narinig dahil hindi ko siya naaalala. Pero nararamdaman ko na may kasama pa rin tayo ngayon. Actually, totoo yan. Ha? May nararamdaman din ako. Scary na talaga rin ito. Librada, gusto ko kasi talaga sanang malaman yung totoo. Nung nakausap ko si Crisan, pareho sila ni Geraldine na sigurado sa kwento nila. Patay na daw si Cheska. Well, they keep on saying that my daughter is dead and siya daw yung nagpaparamdam dito sa bahay. Litong-lito na rin talaga ako. Can you please help me find out the truth? Kung totoo kung may gift kayo, please tell her the truth. Tell her that I'm here. Black Lady. Black Lady, please huwag ka na makigulo. Hayaan mo na makonek sa mami ko, please. Talagang lumalakas ang presence dito sa bahay. Kung sino ka man na nagpaparamdam sa amin ngayon, alam kong nandito ka rin dahil kailangan mo ng tulong. Magpakita ka sa akin, kailangan kong makita ang mukha mo. Ikaw ba ang laging nagpaparamdam kay Maricar? Ako nga ho. Cheska, ikaw ba yan? Opo, ako yung anak niya. Librada, nakikita mo ba si Cheska? May nakita akong magandang dalaga. Maputi, maamo ang mukha, hanggang dito ang buhok. Makinis ang kutis niya. Ito po ba nakita niya? Siya nga. Siya ang nagpaparamdam sa pamamahay mo ngayon. Nandito siya. Hindi ko nakalang masasampal ko si Crisel. Kung paano niya kasi binastos si Tati. Crisan, ako rin naman. Hindi ko akalaing ganun yung sasagot ni Crisel kanina na bustosan din ako sa kanya. Pero intindihin na lang natin. Alam natin na ganun yung ugali niya, di ba? Bigla-bigla lang siya pumipitik. Hindi niya na iniisip kung anong sasabihin niya, kung anong gagawin niya. Crisan, tayo na lang umintindi kay Crisel. Hindi ko hanggang kailan ko siya iintindihin. Hindi naman pwede yun. Kapag ganyan na, hindi na dapat kinukonsente. Kapag alam nating mali, kapag alam natin na may mga nasasaktan niya, dapat tinitigil na. Tingnan mo si Mama Ricar, nasasaktan siya. Si nanay nakakulong, si tatay binabastos na niya. Tsaka nagkakagulo-gulo na kami ulit dahil sa paggamit niya sa katawan ni Cheska. Baka dapat tama na to. Sige, Crisan. Anong balak mong gawin? Sundin yung gusto ni Mama Ricar. Kung yun na lang ang tamang paraan. Kung yun na lang yung tamang gawin para matahimik kami lahat. Pwede mo bang tanungin ulit kung siya talaga? Baka kasi iba yung isagot. Naku, Maricar, nung nakita ko siya, tinanong ko kung siya si Cheska. Umuo siya. Ibig sabihin, patay na talaga yung anak ko. Mami, huwag na po kayo manukot. Tulungan niyo po ako na makuha ulit yung katawan ko. Mamawain ko natin yung katawan ko. Posible kaya yung sinasabi nila na
kaluluwa ni Crisel yung nasa katawan ni Cheska. Kung gusto mong ma-confirm yan, dalhin mo sa akin yung Crisel at maghaharap kami. Crisan? Hello? Ma'am Maricar, nakakulong pa rin ho si nanay. Sabi ko ni tatay, hindi pa rin daw siya makakalabas. Alam mo naman yan, di ba? Sinabi ko sa'yo na kaya ko kayong pahirapan. Ma'am, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Ma'am, palayaan niyo na ho si nanay. Alam mo kung anong kondisyon ko, Crisan. Isang tawag ko lang, kayang-kaya kong palayain ang nanay mo. Well, kung kaya mong gawin na ipakita sa akin si Crisel ngayong gabi, mag-dinner tayo. Ma'am, hindi ho madali sa amin yung gawin yun. Hindi ho namin kaya pamigay ang kapatid ko. Naiintindihan ko naman yon. Let's try to make things a little easier. Kung totoo talaga yung kiniklaim nyo, paghatian natin si Cheska. Huwag nyo nang ipagdamot sa akin ang anak ko. Gusto ko lang naman talaga siyang nakasama. Kung kaya pong gawin yon, then maybe we can work something out. What? Ano ho ito, Mami? Bakit ho may ganung arrangements? Mama Ricard, sa totoo lang ho, yun din ho yung gusto kong sabihin sa inyo. Yun ho yung naisip ko na baka ho pwedeng paghatian na lang ho natin si Crisel, si Cheska. Yes, better than nothing. So, baka naman pwede mo nang hindi ipagdamot ang anak ko, lalo na ang humihiling ay isang ina. Kapag nagawa mo to, Crisan, palalayaan ko ang nanay mo. Isasama ko si Crisel mamaya. Good. Magmangako ho kayo sa akin na mag-uusap lang ho kayo. Hindi niyo ho siya pipiliting sumama sa inyo. Pwede ko ho kayong tulungan. Ipapaintindi ko ho sa kanya lahat. Basta sa ikatatahimik lang ho ng pamilya namin, gagawin ko ho kung ano ho yung gusto niyo. Sige, basta magkikita kami ng anak ko mamaya, okay na yan. Oo, Opo, Mama Ricard. Magkita ko kayo mamaya. Maihaharap ko na si Crisel sa'yo mamaya. May naaamoy ko. May tinatawag kademonyohan yung nanay mo. Naamoy ko. Alansa. Nalilus ng plan. Crisel? Crisan, di ba sinabi ko na ayaw makipag-usap? Para kay nanay. Kailangan ko lang tulong at ng kooperasyon. Crisan, ayaw kang makipag-usap, di ba? Kaya pwede ba lubayan mo na ako? James. Kuya! Kuya, laro tayo sa court. James, pasensya ka na. Gusto ko sana magbawi ng tulog. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Bukas na lang. Sige na nga, kuya. Computer na lang ako. Pasensya ka na. Crisan? Sabi ko, pwede ka bang bumalik dito? Kailangan ko kasi yung tulong mo eh. Sa'yo lang kasi nakikinig si Crisel. Ayain mo naman siyang lumabas tayong tatlo. Sige, Crisan. Pupunta ako dyan. Salamat.
Walang problema. O kuya, kala ko antok ka. Eh, bakit biglang nawala? In love kasi eh. Bihis na ako. Sige kuya. Buti pumayag si Ma'am Maricar na share na lang kayo. Nung kausap kasi natin siya, parang gusto niya talaga mabawi si Cheska. Natuwa rin ako nung nalaman ko yun, Nori. Sana magpapag-usapan na. Kaya lang si Pasaway. Ayaw naman makipag-usap sa'yo ng maayos. Naku, sigurado. Lalo magagalit sa'yo yung mamaya. Kakausapin lang siya ni Ma'am Maricar. Gusto lang siyang makasabay kumain. Gusto lang siyang makasama. Yun lang. Tsaka kaya rin ako nandun, Nori, para bantayan siya. Sila. Hindi ko kakayaang kunin nila si Crisel. Sana lang talaga maintindihan niya. Sana makikooperate siya. Sana nga, Frenny. Para makawala na rin si Ma'am Geraldine. Ang tsaka naman kasi. Dapat honeymoon na sila ni Sir Alan eh. Tapos, first night pa after ng kasal nila sa detention pa. Ginagawa ko lahat ng to para kay nanay at kay tatay. Sana maintindihan ni Crisel yun. Gladys, Yes, Madam Friend. bakit tawagan nga si Danton? Oh, Sakaling nandun si Cheska at kunin natin siya, kakailanganin natin ng tulong ni Danton. pero Madam Friend, wala sa usapan yun ni Crisan yan, di ba? To hell with that usapan. Kailangan kong iharap si Cheska kay Librada. Dahil kung totoo man, na ninakaw nila yung katawan ng anak ko at yung Crisel ang nasa loob ng katawan ni Cheska ngayon, kailangan din mapaalis. Kailangan maibalik ko yung kaluluwa ni Cheska sa katawan niya. Oh, sige, ito po. Come on! Yes po. Ito na po, dialing na. Hello? Wait for me, Mommy. Danton! Sinabi ko na may magkaganap na salpukan. Hindi ko to dapat ma-miss. Ano naman ba? Seko, anong ginagawa mo dito? Iyayin lang sana itang lumabas. Pwede ba tayo mag-merienda o kaya kahit ano, basta lumabas tayo. O naman, di mo ko. Tayong tatlo nila, Crisel. Tara! Diego, nawala na pala ako ng gana. Kayo na lang. Crisel, kasi gusto ni Crisan na magkausap kayo, magkaayos kayo. Ako rin naman gusto kong mangyari yun. Kaya ako na nakikiusap sa'yo. Please. Sumama ka na. Sige, magbibihis lang ako. Sige, sige. Tingin ka namin, ha? Sana kasi hindi na nakasama yung buha na yun. Please. Crisel, tingin ka namin dito, ha? Okay na. Sama na siya. Isa lang. Dito ka. Kumusta? Okay naman. Miss ko na yung mga bata. Huwag ka mag-alala, Geraldine. Makakalabas ka rin dito. Konting case na lang. Si Crisel. Hello, anak? Tay, si Nanay Ho, pwede ko ba siyang makausap? Oo naman.
Ay, andito siya sa tabi ko. O sige, si speakerphone kita ha. Hello, anak? Nay, kamusta ko kayo dyan? Okay naman ako. Miss na miss ko na kayo. O basta ha, huwag niyo pababayaan yung mga sarili ninyo ha. Miss na rin kita, Nay. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni tatay. Lahat ko gagawin ko para makalabas kayo dyan. Maraming salamat, anak. O basta huwag niyo akong alalahanin ha. Kaya ko yung sarili ko. Alam ko kung kaya niyo. Wala ko kayong kasalanan, Nay. Hindi ho kayo dapat nakakulong dyan. Naging mabuting nanay ho kayo sa akin, kay Crisel at kay Cheska. Ay naku, anak. Alam mo, sana talaga magkaroon ng himala. Sana bumalik na agad yung judge eh. Basta, kaya natin to ha. Magkapit kamay lang tayo. Gusto ko na rin ho makalabas kayo. I love you po. I love you, anak. Bye-bye. Bye-bye, ingat kayo. Crisan, ayos na ba tayo? Gusto mo may iwan na kayo dalaw ni Nori? Alis na tayo, Crisel. Siya pa importante. Good luck na lang sa atin. Aalis nga sila. Mukhang tutupad si Crisan sa usapan. Good. That means makuha ko ng katawan ko. Alan, mabuti pa siguro umuwi ka na. Para kasing iba yung pakiramdam ko eh. Parang may kakaiba kay Crisan. Hindi ko lang ma-pinpoint kung ano, pero I feel that there's something wrong. Nag-aalala lang yun dito sa sitwasyon natin. Lalo na sa'yo. Hindi ko rin masisi yung bata kasi baka mamaya dahil din sa akin, baka nakikita niya ako alalang-alala. Diba? Hindi mo talaga mahabol ni attorney yung judge? Hindi talaga eh. Actually, pati nga yung secretary nagulat na biglang nag-emergency leave yung amo niya. Ano mo pakiramdam ko? Tama yung sinabi ni Crisan. Mukhang iniipit talaga tayo ni Maricar. Tara, kain tayo ng gutom na. Oh, tara, sige. Sorry. Crisel, alam mo naman na mahal kita, di ba? Crisan, ano na naman bang drama? Wala ka malaman. Kasi minsan may mga bagay akong nagagawa na kinakagalit mo. Gusto kong sabihin sa'yo na ginagawa ko yun dahil yun yung alam kong tama. At hindi ko gustong saktan ka kasi mahal na mahal kita. Ano ba pinagsasabi mo? Basta. Sana magkaintindihan tayo sa lahat ng bagay. Handa naman ako ipaliwanag sa'yo lahat. Basta makikinig ka lang din sa akin. Oo, Crisel. Mabuti pa nga siguro magbati na kayo ng kambal mo. Isipin mo na lang na kahit meron kayong di pagkakaintindihan, hindi niya naman talaga gustong saktan ka. Sige na. Pag-usapan na natin ito sa bahay, Crisan, ha? Enjoy mo natin itong dinner na ito. Minsan na lang tayo makapag-pinto eh. Tara. Nasa loob na ho sila. Mabuti naman at madali palang kausap yung Crisan na yan at sumusunod siya sa usapan.
tawagan mo na si Judge. Sabihin mo pwede na mag-bail si Geraldine. Yes, ma'am. Sige po. Paano? Tayo na Gladys. Tayo na Danton. Santiago. Ma'am Maricar, mawalang galang na po Pero huwag naman po kayo manggulo dito. Hayaan niyo na po kami. Hindi ako nanggugulo. May usapan kami ni Crisan. Ako actually nagpatawag ng dinner na to. Crisan, Well, it seems na hindi ka na-inform ni Crisan. May usapan kami ni Crisan na kukunin ko na si Crisel ngayon. Crisan, totoo ba? Geraldine, sigurado ka okay ka lang dito, Huwag ka mag-alala. Babalik ako bukas, isasama ko mga bata. Araw-araw dadalo kami hanggang makalaya ka. Ingat ka, Geraldine, Alan! I have good news. Okay ng bail. Ha? Makakalabas ka na, Geraldine. Talaga ho, attorney? Salamat ho. Thank you ho talaga. Attorney, paano nangyari yun? Akala ko ba wala nang pag-asa? Nagulat din ako eh. Hirap na hirap akong hagilapin. Pero bigla na lang nagparamdam. Tapos, nakakuha na ako ng release orders, nabayaran ko ng bail. Kaya makakalaya ka na, Geraldine. Salamat. Maraming salamat, attorney. Pwede na tayong umuwi. Pwede na. Salamat ho talaga. Boss, ito yung release paper. Meron ba akong kailangan pirmahan? Ako na bahala. Sige ho. Iwan niyo sa'yo. Release paper. Thank you. Crisan, totoo ba? Pinagatan ko ako! Crisan, sandali lang makinig ka sa akin. Nag-usap na kami ni Ma'am Maricar. Gusto ka lang niyang makasama, yun lang. Alam mo, ayaw ko sa kanya, Crisan! Crisan, nag-usap kami. Nangako sa akin si Ma'am Maricar para sa pagpapalaya kay nanay. Gusto ka lang niyang makasama. Gusto ka lang niyang makasama kumain. Yun lang, hindi ka niya pipiliting sumama sa kanya. Maniwala ka sa akin, di ba, Ma'am? I don't recall making promises. Ma'am, ano? Pagod na ako. Paikot-ikot lang ang usapan natin. I'm here to get my daughter. That's all I want, and that's what I'm doing. Come on, let's go. Sandali lang mo nag-usap sa'yo. Sen! Bitaya ko nga! Maricar! Bitaya ko nga! Wala ko yung usapan natin. Crisan! Maricar, hindi mo kaya gawin to! I already kept my part of the bargain. Makakalaya ang nanay mo, and that's it. But I'm getting my daughter. Sandali lang. Anong klase kapatid ka, Crisan? Pinangako mo sa akin, hindi mo ko mamimigay kay Maricar! Crisan ka! Walang iya ka! Walang iya ka! Walang iya ka, Crisan! Akala ko ba mo ako? ano nangyari? Walang problema dito. Iuuwi ko lang ang anak ko. Let's go! Ma'am Maricar, sandali lang po. Ano gagawin niya sa akin? Bakit ako nandito? Panahon na para lisanin mo ang katawan na ninakaw mo sa anak ko! Si Jessica! Booking ka na. Your time is up, girl. Hindi porkit nagkamali ni Isay, mamimigay mo na lang! Ginawa ko to kasi akala ko ito yung tama. Hindi ko naman makakalain na mangyayari lahat. Pwes, nangyari na! Ngayon hindi natin alam kung ano nangyayari sa kapatid mo. Hindi na natin alam kung nasaan siya. Masaya ka na? Tinatawagan ko ang kaluluwa ni Cheska de Villa. Umalik ka dito at ipaglaban mo ang iyong katawan. Ready, Librada. Bakit ako umiwala dito? Bakit ako lumakasok sa akin? Let's go, Crisel!